Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok sa silangang bahagi ng Samar, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Lando. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masipag ngunit kapuspalad na binata. Ang kanyang kubo ay yari lamang sa kawayan at nipa, may bubong na halos liparin na ng hangin at sahig na lupa na binabasa tuwing tag-ulan. Ngunit sa kabila ng kahirapan, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at kabutihan. Maagang naulila si Lando sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na nasawi sa isang malakas na bagyo, habang ang kanyang ina naman ay nagkasakit at hindi na nakaahon. Mula noon, siya na lamang ang tumayo bilang haligi ng kanyang sariling buhay. Walang ibang maaasahan kundi ang kanyang sipag at tiyaga. Ang kanyang kabuhayan ay ang paggawa at pagtitinda ng walis tingting. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, umaakyat na si Lando sa gubat upang mangolekta ng mga tuyong dahon ng niyog at tangkay ng kawayan. Binubuo niya ang mga ito sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno ng balete sa gilid ng gubat. Doon niya pinagtatagni-tagni ang bawat piraso, pinapantay ang dulo at pinipigilan ang sarili sa gutom habang abala sa paggawa. Sa bawat walis na kanyang natatapos, tila ba inilalagay niya ang bahagi ng kanyang pag-asa. Ngunit sa kabila nito, kakaunti lamang ang kanyang kinikita. Kadalasan, ang mga mamimili ay tumatawad pa at kung minsan ay hindi pa agad nagbabayad. May mga araw na umuwi siyang walang laman ng bulsa, dala lamang ang pagod at panghihina. "Lando, pahingi naman ng isa pang walis, bukas na lang kita babayaran," sabi ng isang kapitbahay minsang siya'y dumaan sa kanilang bakuran. Ngumiti lamang si Lando kahit ramdam niya ang kirot sa kanyang sikmura. "Sige po, Aling Nena, bukas na lang po." Ganito ang paulit-ulit na takbo ng kanyang buhay. Bigay dito, bigay doon, ngunit kulang pa rin para sa kanyang sarili. Isang araw, habang siya ay nasa gubat at abala sa pagtitipon ng mga tingting, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Wala ang huni ng mga ibon at maging ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Napakunot ang kanyang noo. Bakit parang ang tahimik ngayon? Bulong niya sa sarili. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa, ngunit maya-maya ay nakarinig siya ng mahinang kaluskos mula sa likod ng matandang balete kung saan siya madalas gumawa ng walis. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang isang patpat bilang panangga. Nang silipin niya ang likod ng puno, wala siyang nakitang tao, ngunit may kakaibang liwanag na kumikislap sa pagitan ng mga ugat nito. Napaatras siya. Ano yon? Nanginginig niyang wika. Muling kumislap ang liwanag at kasunod nito ay isang munting tinig. "Huwag kang matakot." Napalingon si Lando sa iba't ibang direksyon, ngunit wala siyang makita. "Sino ka? Nasaan ka?" Tanong niya, pilit pinatatag ang loob. Mula sa pagitan ng mga ugat ng balete, dahan-dahang lumabas ang isang maliit na nilalang. Hindi hihigit sa palad ng tao ang laki, may makintab na mga mata at nakasuot ng damit na tila yari sa dahon at hamog. Napaatras si Lando at napaupo sa lupa. Duwende? Bulalas niya. Ngumiti ang nilalang. "Oo, ako'y isang duwende." At matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi makapaniwala si Lando. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o guni-guni lamang dulot ng gutom. Bakit ako? Tanong niya. Lumapit ang duwende at tumayo sa ibabaw ng isang ugat. "Dahil sa kabutihan mo, kahit ikaw ay kapos, patuloy kang nagbibigay sa iba. Kahit ikaw ay nagugutom, inuuna mo ang kapwa." Napayuko si Lando. "Wala naman akong ibang magagawa. Ganito talaga ang buhay ko." Umiling ang duwende. Hindi ka nilikha para manatiling ganyan habang buhay." Nanlaki ang mata ni Lando. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti ang duwende at sa kanyang maliit na kamay
ay biglang lumitaw ang isang piraso ng tingting na kumikislap sa kakaibang liwanag. "Ito," sabi niya, "ang magsisimula ng pagbabago ng iyong kapalaran." Nag-aalangan si Lando na lumapit, ngunit tila may kung anong puwersang humihila sa kanya upang tanggapin ang ibinibigay ng duwende. Hindi ito ordinaryong tingting, dagdag ng duwende. Kapag ginamit mo ito sa paggawa ng walis, magdadala ito ng biyaya. Ngunit tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa salapi. Dahan-dahang inabot ni Lando ang tingting. Nang mahawakan niya ito, tila may init na dumaloy sa kanyang katawan, isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong niya. Sandaling natahimik ang duwende bago sumagot. "Dahil ikaw ay karapat-dapat, at dahil minsan ang mga maliliit na nilalang tulad namin ay may utang na loob din sa mga taong may mabuting puso." Bago pa makapagsalita si Lando, biglang naglaho ang duwende kasabay ng pagbalik ng mga tunog sa paligid, ang huni ng ibon, ang pag-ihip ng hangin at ang normal na daloy ng kagubatan. Napatingin si Lando sa kanyang kamay. Nandoon pa rin ang kakaibang tingting. Hindi ito panaginip. Bulong niya. Mupo siya sa ilalim ng balete at pinagmamasdan ang hawak. Sa unang pagkakataon, may kakaibang pag-asa na sumibol sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit alam niyang may nagbago na sa kanyang buhay. At doon, sa ilalim ng matandang puno ng balete, nagsimula ang kwento ng isang binatang mahirap na unti-unting tatahakin ang landas patungo sa hindi inaasahang kapalaran. Buong maghapon na hindi mapakali si Lando matapos ang kanyang kakaibang karanasan sa ilalim ng balete. Habang pauwi siya sa kanyang kubo, paulit-ulit niyang hinahawakan ang tingting na ibinigay ng duwende. Hindi pa rin niya lubos maisip kung totoo ba ang lahat o isa lamang itong panaginip na dulot ng kanyang pagod at gutom. Ngunit ang init na kanyang naramdaman nang hawakan niya iyon ay hindi maikakaila. Ibang-iba ito sa karaniwang mga tingting na kanyang kinokolekta araw-araw. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang inilatag ang mga nakalap na materyales. Naupo siya sa sahig at nagsimulang gumawa ng walis. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, ramdam niya ang kakaibang sigla. Parang mas magaan ang kanyang katawan, mas malinaw ang kanyang isip. Kinuha niya ang mahiwagang tingting at maingat na isinama sa kumpol ng mga ordinaryong tingting. Nang ito'y kanyang itali at pinagtibay, napansin niyang tila mas makinis at mas pantay ang pagkakagawa kaysa sa dati. "Ang ganda nito," bulong niya, hinahaplos ang natapos na walis. May kakaibang kinang ang walis, hindi halatang halata, ngunit sapat upang mapansin kung tititigan ng mabuti. Para bang may buhay ito. Kinagabihan, habang siya ay nakahiga sa kanyang papag, hindi siya agad nakatulog. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kinabukasan. May halong kaba at pananabik ang kanyang puso. Kinabukasan, maagang maaga pa lamang ay nagbihis na si Lando at kinuha ang kanyang mga panindang walis. Isinama niya ang espesyal na walis sa kanyang dalahin at nagtungo sa baryo. "Bili na po kayo ng walis, matibay at mura pa," sigaw niya habang naglalakad sa daan. Ilang sandali pa, may isang babae ang lumapit sa kanya. "Magkano yung hawak mo?" tanong nito, sabay turo sa espesyal na walis. Saglit na natigilan si Lando. Hindi niya alam kung bakit iyon agad ang napansin ng babae. 10 piso po," sagot niya. Kahit alam niyang kadalasan ay 5 piso lamang ang kanyang walis. Hindi kumibo ang babae. Kinuha nito ang walis at sinuri. "Ang ganda nito, parang mas matibay kaysa sa iba," sabi nito. Napangiti si Lando. "Opo ma'am, pinaglaanan ko po talaga ng oras yan." "Bibilin ko," sabi ng babae, sabay abot ng 20 pesos. "Sukli mo na lang." Nanlaki ang mata ni Lando. "Talaga po?" Tumango ang babae at ngumiti. "Oo, parang kakaiba yung walis mo."
Hindi makapaniwala si Lando habang tinatanggap ang pera. Sa unang pagkakataon, may bumili ng kanyang walis nang hindi tumatawad at higit pa sa kanyang hinihinging presyo. Nagpatuloy siya sa pagtitinda, ngunit tila nag-iba ang daloy ng kanyang araw. Mas marami ang tumatawag sa kanya, mas marami ang bumibili. Ang mga dating hindi pumapansin sa kanya ay biglang interesado. "Lando, dito ka! Pabili nga ng 2 walis. May sukli ka ba? Bibiling ko na to." Halos hindi na siya makapaniwala. Sa loob lamang ng ilang oras, ubos na ang kanyang paninda. Pag-uwi niya sa kanyang kubo, inilatag niya ang lahat ng kanyang kinita sa sahig. Hindi niya napigilang mapangiti. Ganito karami sa isang araw lang? Bulong niya. Hindi pa man siya nakakabawi sa kanyang pagtataka. May kumatok sa kanyang pintuan. "Tok! Tok!" Napatingin si Lando. "Sino yan?" "Si Mang Tino ito." Pinuksan niya ang pinto at bumungad ang matandang karpintero ng baryo. "Lando, narinig ko na maganda raw ang mga walis mo ngayon," sabi ni Mang Tino. Napakamot si Lando. Oo po. Medyo nag-improve po. Pwede bang umorder? 10 piraso. Kailangan ko sa susunod na linggo." Halos mapatulala si Lando. "Sa 10 po?" "Oo, babayaran ko agad," sabi ni Mang Tino sabay abot ng paunang bayad. Hindi makapaniwala si Lando habang tinatanggap ang pera. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pagkakataon. "Opo, gagawin ko po agad," masigla niyang sagot. Nang umalis si Mang Tino, napaupo si Lando sa sahig. Hinawakan niya ang mahiwagang tingting na nakatabi sa kanyang gamit. "Ito ba ang dahilan?" bulong niya. Hindi niya alam kung paano, ngunit malinaw sa kanya. Ang bagay na ibinigay ng duwende ang nagbukas ng pinto ng kanyang kapalaran. Ngunit kasabay ng kanyang tuwa ay may bahagyang takot na sumiksik sa kanyang puso. May kapalit kaya ito? Tanong niya sa sarili. Tahimik ang gabi. Ngunit sa labas ng kanyang kubo, tila may mahinang hangin na dumaan at kasabay nito ang isang pamilyar na munting tinig. "Lando." Napatingin siya sa bintana, ngunit wala siyang nakita. Ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. At ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbago. Hindi na nakatulog nang mahimbing si Lando ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari sa buong araw. Ang biglaang pagdami ng bumibili, ang hindi inaasahang kita, at ang malaking order ni Mang Tino. Lahat ng iyon ay tila isang panaginip na ayaw niyang magisingan. Ngunit sa kanyang dibdib, may halong saya at kaba. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, agad siyang bumangon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagtungo muli sa gubat, dala ang bagong sigla at pag-asa. Habang naglalakad siya sa daang masukal, hindi niya maiwasang lumingon-lingon sa paligid. Umaasa siyang muling makita ang duwende. "Kung totoo ka, magpakita ka ulit," mahina niyang sabi. Ngunit tahimik ang kagubatan. Tanging ang tunog ng kanyang mga yapak at ang pagaspas ng dahon ang maririnig. Pagdating niya sa matandang puno ng balete, agad siyang naupo sa dati niyang pwesto. Inilatag niya ang mga tingting at nagsimulang gumawa ng walis. Ngunit bago niya simulan, kinuha niya ang mahiwagang tingting at hinawakan ito ng mariin. "Kung ikaw nga ang dahilan, tulungan mo pa ako," bulong niya. Habang siya'y abala sa pagtatrabaho, hindi niya namalayang muli na namang tumahimik ang paligid. Unti-unting nawala ang huni ng mga ibon at ang hangin ay tila huminto. Isang malamig na simoy ang dumampi sa kanyang balat. At muli, narinig niya ang munting tinig. "Masipag ka pa rin, Lando?" Napangiti siya at hindi na nagulat. "Alam kong babalik ka," sabi niya habang patuloy sa paggawa. Mula sa pagitan ng mga ugat ng balete, muling lumitaw ang duwende. Tulad ng dati, maliit, makintab ang mga mata at may ngiting tila puno ng lihim. "Hindi kita iniwan.
Pinagmamasdan lang kita, sabi nito. Huminto si Lando at tumingin sa kanya. Ikaw ang dahilan ng lahat, hindi ba? Hindi agad sumagot ang duwende. Lumapit ito at umupo sa isang ugat, tila pinag-iisipan ang sasabihin. Bahagi lamang ako, sagot nito sa wakas. Ngunit ikaw ang tunay na dahilan. Napakunot ang noo ni Lando. Hindi ko maintindihan. Ang tingting na ibinigay ko ay may kapangyarihan. Paliwanag ng duwende. Ngunit hindi ito gagana kung wala kang sipag, tiyaga at kabutihan. Tahimik na nakinig si Lando. Maraming tao ang dumaan dito, dagdag ng duwende. Ngunit hindi ko sila tinulungan dahil ang iba, sakim. Ang iba, tamad. Ang iba, naghahanap lamang ng mabilis na yaman. Napayuko si Lando. Hindi ko naman hiniling ang kayamanan. Gusto ko lang mabuhay ng maayos. Tumango ang duwende. At iyon ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat. Napatingin si Lando sa hawak niyang walis. Pero bakit parang biglang nagbago ang lahat? Ngumiti ang duwende. Ang bawat walis na gagawin mo gamit ang mahiwagang tingting ay magdadala ng swerte. Hindi lang sa iyo, kundi pati sa gagamit nito. Sa gagamit? Gulat na tanong ni Lando. Oo, sagot ng duwende. Ang bahay na lilinisin ng walis na iyon ay magiging payapa. Ang taong gagamit nito ay magkakaroon ng magaan na pakiramdam. At dahil doon, mas gugustuhin nilang bumili muli mula sa iyo. Unti-unting naunawaan ni Lando ang nangyayari. Kaya pala, hindi sila tumatawad at bumabalik sila, sabi niya. Hindi mo lamang ibinebenta ang walis, dagdag ng duwende. Nagbibigay ka ng biyaya. Natahimik si Lando. Ramdam niya ang bigat ng sinabi ng duwende. Pero, may kapalit pa ito? Tanong niya sa wakas. Napatingin sa kanya ang duwende at sa unang pagkakataon ay naging seryoso ang mukha nito. May mga bagay na hindi dapat abusuhin, sagot nito. Ang biyaya ay parang apoy, nakakatulong ngunit maaaring makasira kung hindi gagamitin ng tama. Kinabahan si Lando. Anong ibig mong sabihin? Kung gagamitin mo ito sa kasakiman, mawawala ang bisa nito, sabi ng duwende. At maaaring may mas masahol pang mangyari. Napalunok si Lando. Kaya tandaan mo, dagdag nito, huwag mong kalilimutan kung saan ka nagsimula. Mahigpit na hinawakan ni Lando ang walis. Hindi ko po gagawin iyon. Nangangako ako. Ngumiti muli ang duwende at bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Alam ko, sabi nito, kaya nga ikaw ang pinili ko. Ilang sandali silang nanatiling tahimik habang si Lando ay patuloy sa paggawa ng walis. Kaibigan ba kita? Biglang tanong ni Lando. Napatingin ang duwende sa kanya, tila nagulat. At kung oo, ano ang pangalan mo? Dagdag ni Lando. Sandaling natahimik ang duwende bago ngumiti. Tawagin mo akong Doro, sagot nito. Napangiti si Lando. Salamat, Doro. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Lando na hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa kabila ng bagong pag-asa, may isang bagay na hindi niya napansin. Sa malayong bahagi ng kagubatan, may pares ng matang nagmamasid sa kanila. Malamlam, mapanuri at puno ng inggit. At doon nagsimulang gumalaw ang isang panganib na magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Habang patuloy na sumisikat ang araw sa ibabaw ng kagubatan, hindi alam ni Lando na may isang lihim na nilalang ang tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa kalaliman ng mga puno. Sa likod ng makakapal na damuhan at mga ugat ng matatandang puno, may isang pares ng matang kumikislap sa dilim. Hindi ito tulad ng liwanag ng duwendeng si Doro. Ito malamlam, mabigat, at tila may dalang masamang hangarin. Isang anino ang gumalaw. Isang duwende at isang tao. Bulong ng nilalang
Ang tinig ay garalgal at puno ng paninibugho. Hindi ito ordinaryong nilalang ng kagubatan. Isa itong masamang engkanto, isang uri ng lamang lupa na matagal nang namumuhay sa lilim ng galit at inggit. Matagal na nitong pinagmamasdan ng balete, ngunit ngayon lamang nito nasaksihan ang ugnayan ng tao at duwende. Bakit siya? Muli nitong bulong. Samantala, walang kaalam-alam si Lando sa panganib na unti-unting lumalapit. Masaya siyang gumagawa ng mga walis habang si Doro ay tahimik na nagmamasid. Mas mabilis ka na ngayon, sabi ni Doro. Napangiti si Lando. Mas magaan kasi pakiramdam ko. Parang may lakas ako na hindi ko dati nararamdaman. Hindi lang iyon, sagot ni Doro. Mas buo na ang loob mo. Ilang sandali pa, natapos ni Lando ang 5 walis. Kung ganito palagi, matatapos ko agad ang order ni Mang Tino, sabi niya. Matatapos mo, tugon ni Doro. Ngunit huwag kang magmadali. Ang bawat walis ay dapat gawa sa pag-iingat. Tumango si Lando. Oo, hindi ko kakalimutan. Lumipas ang oras at naghiwalay sila ni Doro. Umuwi si Lando dala ang kanyang mga bagong gawa, habang si Doro ay muling naglaho sa pagitan ng mga ugat ng balete. Ngunit hindi pa natatapos ang araw. Sa daan pa uwi, napansin ni Lando na tila may sumusunod sa kanya. Paminsan-minsan ay may maririnig siyang kaluskos sa likuran, ngunit tuwing lilingon siya, wala namang tao. Baka hayop lang. Sabi niya sa sarili, pilit pinapakalma ang dibdib. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang kubo, lalo niyang naramdaman ang kakaibang bigat sa paligid. Parang may malamig na hangin na dumadaloy kahit tirik ang araw. Pagdating niya sa kanyang bakuran, huminto siya sandali. May kakaiba. Ang pintuan ng kanyang kubo na sigurado siyang isinara niya ay bahagyang nakabukas. Napakunot ang kanyang noo. May pumasok ba? Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit at itinulak ang pinto. Humingit ito ng mahina. Sa loob, tila walang nagbago. Ang kanyang papag, ang lumang mesa, at ang ilang kagamitan ay nasa ayos pa rin. Ngunit nang tumingin siya sa sulok kung saan niya inilalagay ang kanyang mga gamit sa paggawa ng walis, nanlaki ang kanyang mga mata. May isang kumpol ng tingting ang nagkalat sa sahig. Parang sinadyang ikalat. At sino ang gumawa nito? Tanong niya. Ang tinig ay bahagyang nanginginig. Lumapit siya at pinulot ang mga ito. Ngunit nang hawakan niya ang isang tingting, napaatras siya. Malamig. Hindi ito tulad ng karaniwang tingting. May kakaibang lamig na tila pumapasok sa kanyang balat. Hindi ito normal. Bulong niya. Biglang nagdilim ang loob ng kubo. Hindi literal na gabi, kundi parang may aninong dumaan sa liwanag. At kasunod nito, isang mahinang halakhak ang umalingaw-ngaw. He, he, he. Napalingon si Lando sa likod, ngunit wala siyang makita. Sino yan? Sigaw niya. Walang sumagot. Ngunit ang malamig na pakiramdam ay nanatili. Mabilis niyang inilabas ang mahiwagang tingting at hinawakan ito ng mahigpit. Unti-unting bumalik ang init sa kanyang katawan. Doro. Mahina niyang tawag. Walang tugon. Ngunit sa labas ng kubo, may isang aninong mabilis na gumalaw. At agad ding naglaho. Tahimik ang gabi nang sumapit ang dilim, ngunit hindi mapakali si Lando. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Parang may nagbabantay, may nag-aabang. Kinabukasan, hindi na siya nagatubiling bumalik agad sa balete. Doro, tawag niya. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang duwende. May problema, agad na sabi ni Lando. Napansin ni Doro ang kaba sa kanyang muka. Ano ang nangyari? Ikinuwento ni Lando ang lahat, ang bukas na pinto, ang nagkalat na tingting, ang malamig na pakiramdam at ang kakaibang halakhak. Habang nakikinig si Doro, unti-unting naging seryoso ang kanyang muka.
May iba nang nakakaalam, sabi nito sa mahinang tinig. Kinabahan si Lando. Ano ang ibig mong sabihin? May nilalang sa kagubatan na hindi natutuwa sa nangyayari, sagot ni Doro. At mukhang sinusubukan ka nitong takutin o subukan. Napalunok si Lando. Mapanganib ba siya? Hindi agad sumagot si Doro. Tumingin ito sa paligid, tila sinusuri ang hangin. Hindi lang mapanganib, sabi nito sa wakas. Maaaring gusto niyang kunin ang biyayang nasa iyo. Nanlaki ang mata ni Lando. Kunin? Paano? Sa paraan na hindi mo gugustuhin, sagot ni Doro. Natahimik si Lando. Sa unang pagkakataon mula nang magbago ang kanyang kapalaran, naramdaman niya ang tunay na panganib. At sa kailaliman ng kagubatan, ang matang iyon ay muling nagbukas. Mas malapit na ngayon at mas handang kumilos. Mabigat ang pakiramdam ni Lando habang pauwi mula sa kagubatan. Ang dating pag-asa at saya na kanyang nararamdaman ay napalitan ng pag-aalala. Hindi na lamang basta biyaya ang kanyang tinatanggap, may kasabay na itong panganib. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, tila mas madilim ang paligid kahit maliwanag ang araw. Ang bawat kaluskos ay nagpapakaba sa kanya at ang bawat anino ay tila may sariling buhay. Pagdating niya sa kanyang kubo, agad niyang inayos ang mga gamit. Hindi na niya hinayaang nakakalat ang mga tingting. Maingat niyang tinipon ang lahat at inilagay sa isang sulok malapit sa kanyang higaan. Kinuha niya ang mahiwagang tingting at inilagay ito sa ilalim ng kanyang unan. Hindi kita bibitawan, bulong niya. Kinagabihan, habang siya'y nakahiga, hindi pa rin siya makatulog. Ang bawat tunog sa labas, ang huni ng kuliglig, ang pagaspas ng dahon, ay tila nagiging kakaiba sa kanyang pandinig. Hanggang sa biglang, KRRKK. May narinig siyang gasgas sa labas ng kanyang kubo. Napamulat siya. Kalmado lang, sabi niya sa sarili. Ngunit muli, parang may matulis na bagay na kinakaladkad sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo sa kanyang papag. Kinuha niya ang isang kahoy na patpat na ginagamit niya bilang panangga. Sino yan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit ang tunog ay patuloy, palapit ng palapit sa kanyang pintuan. KRRKKK. Napatingin siya sa pinto. At doon niya nakita ang anino ng isang maliit ngunit baluktot na nilalang gumagapang sa ilalim ng siwang ng pinto. Nanlaki ang mata ni Lando. Unti-unting pumasok ang isang mahabang, payat at maitim na kamay. Hindi normal ang hugis, may matutulis na daliri na tila ugat ng puno. Napaatras si Lando. Ano yan? Biglang bumukas ang pinto nang walang humahawak. Pumasok ang malamig na hangin, kasabay ng isang mahinang halakhak. Heh. 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 Lumitaw ang nilalang. Hindi ito tulad ni Doro. Ito'y mas madilim, mas magaspang ang anyo. Maliit din ito, ngunit ang balat ay tila uling at ang mga mata ay mapusyaw na dilaw na kumikislap sa dilim. Tao! Sabi ng nilalang sa garalgal na tinig. Hindi makagalaw si Lando. Ano ang hawak mo? Tanong nito, dahan-dahang lumalapit. Napahigpit si Lando sa patpat. Umalis ka rito! Sigaw niya kahit nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ngumisi lamang ang nilalang. Amoy ko. Ang biyaya. Sabi nito. Ang tingting. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lando. Hinawakan niya ang unan at mabilis na kinuha ang mahiwagang tingting. Sa sandaling nahawakan niya ito, biglang uminit ang kanyang katawan. At sa isang iglap,
isang mahinang liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay. Napaatras ang nilalang at napaigtad. "Ah!" sigaw nito. Tila nasunog. Napatingin si Lando sa tingting. Ito'y kumikislap. Tila may sariling kapangyarihan. "Huwag kang lalapit!" sigaw niya. Ngayon ay mas matapang na. Napaatras ang nilalang, ngunit hindi ito umalis. Sa halip, ngumiti ito ng mas malalim. "Hindi pa tapos," bulong nito. "Babalikan kita." At sa isang kisap mata, naglaho ito sa dilim. Biglang natahimik ang paligid. Ang malamig na hangin ay nawala at bumalik ang normal na tunog ng gabi. Napaupo si Lando sa sahig, hinihingal. "Diyos ko," bulong niya. Hindi siya agad nakagalaw. Ilang sandali siyang nanatiling nakaupo, hawak ang mahiwagang tingting na unti-unting nawawala ang liwanag. Kinabukasan, agad siyang tumungo sa balete. "Doro," tawag niya, puno ng kaba. Agad namang lumitaw ang duwende, ngunit sa pagkakataong ito, tila alam na nito ang nangyari. "Nakita ka na niya," sabi ni Doro. "Oo," sagot ni Lando. "Pumasok siya sa kubo ko. Gusto niyang kunin ang tingting." Napabuntong hininga si Doro. Siya ay isang masamang duwende. Isang nilalang na matagal nang nagtatago sa kagubatan. Paliwanag nito, "Hindi siya tulad ko." "Ano siya?" tanong ni Lando. "Isa siyang duwendeng maitim," sagot ni Doro. "Nabubuhay sa inggit at kapangyarihan. Gusto niya ang anumang may biyaya." Napalunok si Lando. "Paano ko siya mapipigilan?" Tumingin si Doro sa kanyang mga mata. "Kailangan mong maging matatag," sabi nito. "At gamitin ang biyaya sa tama. Ang tingting ay hindi lamang pangkabuhayan, ito rin ay panangga." "Panangga?" ulit ni Lando. "Oo," sagot ni Doro. "Habang malinis ang iyong hangarin, lalakas ang kapangyarihan nito." Tahimik na tumango si Lando. Ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang unang pagsubok ay nalampasan niya. Ngunit ang tunay na laban ay paparating pa lamang. Mula nang mangyari ang pagpasok ng maitim na duwende sa kanyang kubo, nagbago ang pananaw ni Lando sa kanyang buhay. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtitinda ng walis at paghahanap buhay, isa na itong laban na kailangan niyang harapin. Sa kabila ng takot, hindi siya nagpadaig. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati siyang bumangon. Tahimik ang umaga, ngunit sa kanyang puso ay may bagong lakas na unti-unting sumisibol. Hindi na siya ang dating Lando na madaling panghinaan. May tiwala na siyang hindi siya pababayaan ng kapalaran. Muli siyang nagtungo sa kagubatan sa ilalim ng matandang balete kung saan nagsimula ang lahat. Naroon si Doro, tila naghihintay. "Dumating ka agad," sabi ng duwende. "Oo," sagot ni Lando. "Hindi na ako pwedeng mag-aksaya ng oras." Umupo siya at inilatag ang kanyang mga tingting. "Kung totoo ang sinabi mo na ang biyaya ay lumalakas sa kabutihan, kailangan kong pagbutihin pa," dagdag niya. Ngumiti si Doro. "Tama ka." Habang gumagawa si Lando ng mga walis, napansin niyang mas maliwanag ang kinang ng mahiwagang tingting. Hindi na ito tulad ng dati. Parang mas buhay, mas mainit sa kanyang kamay. "Ramdam mo ba?" tanong ni Doro. "Oo," sagot ni Lando. "Parang mas malakas." "Dahil buo na ang loob mo," paliwanag ng duwende. "Hindi ka na lamang umaasa. Lumalaban ka na." Napangiti si Lando habang patuloy sa pagtatrabaho. Habang lumilipas ang oras, hindi niya namalayang nakagawa siya ng mas maraming walis kaysa karaniwan. Ngunit higit pa roon, bawat isa ay mas pulido, mas matibay, at tila may kakaibang ganda. "Hindi ko akalaing kaya ko ito," sabi niya. "Kaya mo pa higit pa riyan," sagot ni Doro. Pagkatapos ng kanyang trabaho, umuwi si Lando na may dalang bagong determinasyon.
Hindi na siya basta matatakot sa anino sa dilim. Ngunit hindi pa rin siya kampante. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang inayos ang paligid. Gumawa siya ng simpleng bakod mula sa kawayan at naglagay ng mga walis sa paligid ng bahay. Kung may kapangyarihan ang mga ito, baka makatulong sila, sabi niya sa sarili. Sa bawat sulok ng kanyang kubo, naglagay siya ng tigi-isang walis, parang bantay laban sa masamang nilalang. Kinagabihan, muling bumalot ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang kaba ang kanyang naramdaman, kundi kahandaan. Hawak niya ang mahiwagang tingting habang siya ay nakaupo sa gilid ng kanyang higaan. Kung babalik siya, hindi na ako matatakot, bulong niya. Ilang sandali pa. Whoosh! Isang malamig na hangin ang muling dumaan. Napatingin si Lando sa pinto. At muli, naroon ang presensya. Unti-unting nagdilim ang paligid at ang anino ay muling gumapang papasok sa kanyang kubo. Bumalik ako, sabi ng garalgal na tinig. Ngunit hindi na umatras si Lando. Tumayo siya at hinawakan ng tingting. Alam ko na kung ano ka, matapang niyang sabi. Lumitaw ang maitim na duwende, mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Baluktot ang likod, mahahaba ang kuko, at ang mga mata ay nagliliyab sa inggit. At alam mo rin kung ano ang gusto ko, sagot nito. Ngunit napansin ng nilalang ang mga walis na nakapaligid sa kubo. Anong ginawa mo? Tanong nito, bahagyang umatras. Protection, sagot ni Lando. Biglang kumislap ang mga walis, mahina ngunit sapat upang magbigay ng liwanag sa loob ng kubo. Hindi ka basta makakapasok dito, dagdag niya. Napangisi ang maitim na duwende. Akala mo kaya mo akong pigilan? Bigla itong sumugod. Ngunit bago pa ito makalapit, sumiklab ang liwanag mula sa mga walis. Flash! Napaatras ang nilalang, napasigaw sa sakit. Arg! Napahigpit si Lando sa tingting. Hindi ka nauubra, sigaw niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mukha ng nilalang. Hindi pa ito tapos. Bulong nito, paurong na nawawala sa dilim. At muli, naglaho ito. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Napabuntong hininga si Lando, ngunit hindi na siya nanginig. Sa halip, napangiti siya. Kaya ko pala, bulong niya. Kinabukasan, bumalik siya sa balete. Nagawa mo, sabi ni Doro, halatang natutuwa. Oo, sagot ni Lando. Natakot siya. Dahil lumakas ka na, sabi ng duwende. Hindi lang ang tingting ang may kapangyarihan, ikaw rin. Tahimik na tumango si Lando. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang bagay na hindi niya alam. Ang maitim na duwende ay hindi umatras upang sumuko. Ito ay umatras upang magplano. At sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, may mas malakas na puwersa na unti-unti nitong ginigising. Isang puwersang hindi basta-basta mapipigilan ng isang binata at isang duwende lamang. Sa paglipas ng mga araw, lalong umunlad ang buhay ni Lando. Hindi na lamang 10 o 20 ang kanyang nagagawang walis. Umaabot na ito sa 12-12 bawat linggo. Mula sa pagiging simpleng tindero, unti-unti siyang nakilala sa Karatigbaryo bilang ang binata ng mapagpalang walis. Ang kanyang kubo ay napalitan ng mas matibay na tahanan. Nakabili siya ng kahoy, yero, at ilang gamit na dati hindi niya man lang maisip na makakamtan. Hindi na siya nagugutom. Hindi na siya nangangamba kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan. Ngunit kasabay ng kanyang pag-asenso, may mga matang nagsimulang tumingin sa kanya ng may paghanga at may ilan ding puno ng inggit. Ang bilis niyang yumaman. Bulong ng ilang kapitbahay. Parang may kakaiba sa mga paninda niya, sabi ng iba. Ngunit si Lando, sa kabila ng lahat,
ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Isang araw, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. "Iho, pwede bang makahingi ng walis? Wala akong maibabayad." Sabi nito, mahina ang tinig. Ngumiti si Lando at agad na nag-abot. "Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Sa inyo na po yan." Napaluha ang matanda. "Pagpalain ka sana." Habang pinagmamasdan ito ni Doro mula sa malayo, napangiti siya. Hindi siya nagbabago. Bulong ng duwende. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kabutihan ni Lando. Sa gitna ng kagubatan, sa isang madilim na bahagi na bihirang puntahan ng tao, naroon ang maitim na duwende, nakaluhod sa harap ng isang mas malaking anino. Ang paligid ay malamig at ang hangin ay mabigat. "Hindi ko makuha ang kapangyarihan," sabi ng maitim na duwende. Ang tinig ay puno ng galit. Mula sa kadiliman, may isang mas malalim at mabigat na tinig ang sumagot. "Dahil mahina ka." Unti-unting lumitaw ang anyo ng isang mas matandang nilalang. Mas malaki, mas madilim, at mas nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab na uling. "Ano ang gusto mo?" tanong nito. "Ang biyaya ng tao, ang tingting, ang kapangyarihan ng liwanag," sagot ng maitim na duwende. Tumawa ang mas malaking nilalang, isang halakhak na tila yayanig sa buong kagubatan. "Kung gusto mo ng kapangyarihan, kailangan mong magdala ng kapalit," sabi nito. Napalunok ang maitim na duwende. "Anong kapalit?" "Ang kanyang puso," sagot ng nilalang. Nanlaki ang mata ng maitim na duwende. "Hindi sapat na kunin mo ang bagay na hawak niya," dagdag nito. "Kailangan mong sirain ang kanyang kabutihan." Tahimik na napayuko ang maitim na duwende. Kung mawala ang kanyang kabutihan, mawawala ang bisa ng kanyang biyaya, bulong nito sa sarili. Ngumiti ang mas malaking nilalang, at doon mo siya mapapabagsak. Samantala, sa baryo, walang kaalam-alam si Lando sa nagaganap. Isang hapon, habang siya ay nagtitinda, may isang lalaking mayaman ang lumapit sa kanya. Maayos ang kasuotan nito at halatang hindi taga roon. "Ikaw ba si Lando?" tanong ng lalaki. "Opo," sagot niya. "Narinig ko ang tungkol sa iyong mga walis," sabi ng lalaki. "Gusto kong bilhin ang lahat ng iyong gagawin sa loob ng isang buwan." Nagulat si Lando. "Lahat po?" "Oo," sagot ng lalaki. "At babayaran kita ng doble." Sandaling natahimik si Lando. Malaki ang alok, sapat upang lalo siyang yumaman. Ngunit naalala niya ang mga tao sa baryo, ang mga umaasa sa kanya, ang mga bumibili ng kanyang walis. "Pasensya na po," sagot niya sa wakas. "Hindi ko po pwedeng ibigay lahat sa inyo. Marami po ang nangangailangan." Nagbago ang mukha ng lalaki. Sayang naman ang pagkakataon. Ngunit ngumiti si Lando. "Mas mahalaga po sa akin ang makakatulong ako sa iba." Tahimik na umalis ang lalaki. Ngunit sa likod ng kanyang pagtalikod, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Ang mga mata ay naging madilim at ang kanyang anyo ay tila naglaho sa hangin. Sa malayo, mula sa anino ng isang puno, lumitaw ang maitim na duwende. "Hindi mo kayang bilhin, pero kaya kitang sirain," bulong nito. Unti-unting umusbong ang isang plano. Hindi na nito susubukang kunin ang tingting sa lakas. Sa halip, sisirain nito ang puso ni Lando. Dahan-dahan, hanggang sa mawala ang kanyang kabutihan. At kapag nangyari iyon, ang liwanag ay tuluyang maglalaho. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang lahat. Patuloy ang pag-asenso ni Lando at mas lalong dumarami ang mga bumibili ng kanyang walis. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang kilala sa kanyang baryo. Umabot na ito sa mga kalapit na lugar. Ngunit sa ilalim ng katahimikan,
may lihim na gumagalaw. Isang umaga, habang si Lando ay abala sa paggawa ng walis sa ilalim ng balete, lumapit si Doro na may bakas ng pag-aalala sa mukha. "Mag-ingat ka," bigla nitong sabi. Napatingin si Lando. "Bakit? May nararamdaman ka na naman ba?" Tumango si Doro. "May kakaiba sa hangin, parang may nagbabantay, ngunit hindi nagpapakita." Napakunot ang noo ni Lando. Akala ko umatras na siya. "Ang mga tulad niya, hindi sumusuko ng basta-basta," sagot ni Doro. Natahimik si Lando, ngunit kahit may kaba, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. "Hindi ako magpapatalo," sabi niya. "Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat ng ito." Ngunit hindi niya alam, ang kalaban ay hindi na darating bilang halimaw. Darating ito bilang tukso. Kinahapunan, habang siya ay naglalakad pa uwi, may isang batang babae ang lumapit sa kanya. Marumi ang damit, payat at tila gutom na gutom. "Kuya, pahingi po ng pagkain," mahina nitong sabi. Naawa si Lando. Agad niyang inilabas ang kanyang baon at iniabot sa bata. "Heto, kain ka muna," sabi niya. Ngunit bago pa makuha ng bata ang pagkain, may isang matandang lalaki ang biglang sumingit. "Hoy, huwag mong bigyan yan," sigaw nito. Nagulat si Lando. "Bakit po?" "Mandurukot yan. Marami nang naluloko yan dito," sabi ng matanda. Napatingin si Lando sa bata. Nakayuko ito, nanginginig. "Hindi po totoo," mahina nitong sabi. Nag-alangan si Lando. Kung totoo ang sinabi ng matanda, baka niloloko siya. Ngunit kung hindi, baka tinatanggihan niya ang isang taong tunay na nangangailangan. Lando, parang may bumulong sa kanyang isipan. Isang mahinang tinig. Hindi niya alam kung saan nanggaling. "Huwag ka nang magtiwala. Ginagamit ka lang nila." Napakunot ang noo niya. "Hindi," bulong niya. Ngunit ang tinig ay patuloy. "Lahat sila. Gusto lang makuha ang meron ka." Napahigpit ang hawak niya sa pagkain. Unti-unti, ang kanyang awa ay napalitan ng pagdududa. "Pasensya ka na," sabi niya sa bata at dahan-dahang binawi ang pagkain. Nanlumo ang bata. "Kuya," bulong nito. Ngunit tumalikod si Lando. Habang siya ay naglalakad palayo, tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. At sa isang sulok ng daan, ang bata ay unti-unting naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Mula sa anino ng puno, lumitaw ang maitim na duwende. Ngumisi ito. "Isa," bulong nito. Samantala, si Lando ay patuloy na naglalakad, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Bakit parang mali? Tanong niya sa sarili. Pagdating niya sa kubo, hindi siya mapakali. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ng bata. Dapat ba akong naniwala? Bulong niya. Kinagabihan, habang siya ay nakaupo, hinawakan niya ang mahiwagang tingting. Ngunit sa unang pagkakataon, parang hindi ito kasing init ng dati. Napatingin siya rito. Bakit parang humina? Sabi niya. Kinabukasan, agad siyang bumalik sa balete. Doro! Tawag niya. Agad namang lumitaw ang duwende, ngunit nang makita niya si Lando, agad itong napakunot ang noo. May ginawa ka, sabi nito. Nagulat si Lando. Ano? May tinanggihan ka na nangangailangan, sagot ni Doro. Napayuko si Lando. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Paliwanag niya. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng iba, sagot ni Doro. Ang mahalaga ay kung ano ang naramdaman ng puso mo. Tahimik si Lando. Ramdam mo ba ang pagbabago? Tanong ni Doro. Tumango siya. Parang humina ang tingting.
Dahil ang biyaya ay nakatali sa iyong kabutihan, sabi ng duwende. Kapag nagduda ka sa kabutihan, humihina ito. Napaupo si Lando, puno ng pagsisisi. Niloloko ka niya, dagdag ni Doro. Hindi siya lumalaban sa lakas, kundi sa iyong loob. Nanlaki ang mata ni Lando. Ibig mong sabihin, lahat ng iyon bitag, sagot ni Doro. Napahigpit ang kamao ni Lando. Hindi ko na hahayaan, sabi niya. Ngunit sa malayo, naroon muli ang maitim na duwende, nakatingin sa kanila. Ngumisi ito ng mas malalim. Isa pa, bulong nito. At sa susunod na pagkakataon, hindi na lamang pagdududa ang itatanim nito sa puso ni Lando, kundi tukso na kayang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Maghapon na tahimik si Lando matapos ang nangyari. Hindi na siya tulad ng dati na masigla at puno ng sigla sa paggawa ng walis. Kahit patuloy ang kanyang pagtatrabaho, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat tingting na kanyang hinahawakan ay tila hindi na kasinggaan, at ang mahiwagang tingting na dati mainit at maliwanag ay tila nanlalamig. Kasalanan ko, bulong niya habang nakaupo sa ilalim ng balete. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Doro. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng duwende. Ngunit hindi agad sumagot si Lando. Paano kung tuluyan na itong mawala? Tanong niya. Umiling si Doro. Ang kabutihan ay hindi nawawala dahil sa isang pagkakamali. Ngunit kung pababayaan mo itong mamatay, doon ito tuluyang mawawala. Napayuko si Lando. Hindi ko alam kung paano itatama, sabi niya. Simulan mo sa pagtanggap, sagot ni Doro. At sa paggawa ng tama, kahit mahirap. Tahimik na tumango si Lando. Ngunit sa kanyang isipan, hindi pa rin nawawala ang mga tanong. Paano kung mali ulit ako? Bulong niya. Hindi na sumagot si Doro. Sa halip, unti-unti itong naglaho. Parang hinahayaan si Lando na magdesisyon sa sarili. Kinahapunan, bumalik si Lando sa baryo upang magbenta ng walis. Ngunit hindi tulad ng dati, kakaunti ang lumalapit sa kanya. Parang iba na ang walis niya. Bulong ng isang mamimili. Hindi na kasing ganda, sabi ng isa pa. Napansin niyon ni Lando. Ramdam niya ang pagbabago. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang pag-asenso, may mga taong tumanggi sa kanyang paninda. Masakit iyon. Ngunit hindi iyon ang pinakamabigat. Habang siya'y naglalakad pa uwi, may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang parehong mayamang lalaki na nakausap niya noon. Kamusta, Lando? Tanong nito. Napatingin siya. Ay, kayo po. Ngumiti ang lalaki, ngunit may kakaibang lamig sa mga mata nito. Mukhang hindi na ganoon kaganda ang negosyo mo, sabi nito. Hindi sumagot si Lando. Ano kung tulungan kita? Dagdag ng lalaki. Napakunot ang noo ni Lando. Paano po? Bibilin ko ang lahat ng iyong walis, sabi nito. Hindi na doble, 3 beses ng presyo. Nanlaki ang mata ni Lando. 3 beses? Tumango ang lalaki. Oo, hindi mo na kailangang mag-alala sa kahit ano. Gagawa ka lang at ako ang bahala sa lahat. Tahimik si Lando. Napakalaking tukso. Hindi na niya kailangang mag-isip. Hindi na niya kailangang mag-alala kung may bibili o wala. Isang hakbang lang at sigurado na ang kanyang yaman. Isipin mo, dagdag ng lalaki. Hindi mo na kailangang tumulong sa iba. Hindi mo na kailangang magbigay. Sa sarili mo na lang mapupunta ang lahat. Parang may kumurot sa puso ni Lando. Huwag kang mag-alala sa iba. Bulong ng isang pamilyar na tinig sa kanyang isipan. Napahigpit ang kamao niya. Naalala niya ang bata. Naalala niya ang kanyang pagkakamali. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang pagod. Pagod na ako. Bulong niya. Kung tatanggapin ko ito, mas madali ang buhay ko.
Ngumiti ang lalaki. Iyan ang tamang desisyon, sabi nito. Ngunit bago pa makasagot si Lando, may isang mahinang liwanag ang sumilay sa kanyang bulsa. Ang mahiwagang tingting, parang may bumulong. Lando, napapikit siya. Naalala niya ang sinabi ni Doro. Ang biyaya ay nakatali sa iyong kabutihan. Napahinga siya ng malalim at dahan-dahan tumingin siya sa lalaki. Pasensya na po, sabi niya. Nagbago ang mukha ng lalaki. Ano? Malamig nitong tanong. Hindi ko po kayang gawin iyon, sagot ni Lando. Hindi ko kayang isarili ang lahat. Unti-unting nawala ang ngiti ng lalaki. At pipiliin mong maghirap? Tanong nito. Mas pipiliin ko pong maging tama, sagot ni Lando. Biglang nagdilim ang paligid. Ang anyo ng lalaki ay nagiba. Ang balat ay naging maitim. Ang mga mata ay kumislap. At ang anyo nito ay naging katulad ng maitim na duwende. Halakak nito. Akala mo, makakatakas ka? Sabi nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Lando. Hindi mo na ako maloloko, matapang niyang sagot. Biglang kumislap ang mahiwagang tingting sa kanyang kamay. Mas maliwanag kaysa dati. Arg! Sigaw ng nilalang na paatras. Hindi pa tapos. Sigaw nito bago tuluyang naglaho. Unti-unting bumalik ang liwanag sa paligid. Napahinga ng malalim si Lando. Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang may nagbago. Ang bigat ay nawala. At ang init ng tingting ay bumalik. Mas malakas kaysa dati. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang tukso ang kanyang kalaban, kundi ang mismong pinagmulan ng kadiliman. At ang susunod na laban, ang magtatakda kung mananatili ang liwanag o tuluyan itong maglalaho. Pagkatapos ng matinding tagpo sa daan, hindi agad umuwi si Lando. Sa halip, tumigil siya sa gitna ng tahimik na paligid. Hawak ang mahiwagang tingting na patuloy na nagliliwanag sa kanyang kamay. Hindi na ito tulad ng dati. Mas maliwanag, mas mainit, mas buhay. Salamat. Bulong niya. Hindi niya alam kung para kanino. Sa sarili ba niya, sa duwendeng si Doro, o sa kapalaran na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Dahan-dahan siyang naglakad pa uwi. Ngunit sa bawat hakbang ay ramdam niya ang kakaibang kapayapaan. Hindi na siya nag-aalala. Hindi na siya nagdadalawang isip. Alam na niya kung sino siya at kung ano ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, muling nagtungo si Lando sa ilalim ng balete. Doro, mahina niyang tawag. Hindi nagtagal, lumitaw ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maliwanag ang anyo nito, tila ba may kakaibang sigla. Nagawa mo, sabi ni Doro. Tumango si Lando. Halos bumigay ako, pero naalala ko ang sinabi mo. Ngumiti ang duwende. Hindi ko na kailangang tulungan ka pa. Nagulat si Lando. Ano? Natagpuan mo na ang lakas na kailangan mo, sagot ni Doro. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa tingting, kundi nasa puso mo. Napatingin si Lando sa hawak niyang mahiwagang tingting. Unti-unti, ang liwanag nito ay nagbago. Hindi na ito tulad ng dati na tila hiwalay sa kanya. Parang bahagi na ito ng kanyang sarili. Hindi ko na ito kailangan? Tanong niya. Hindi na tulad ng dati, sagot ni Doro. Ang biyaya ay nasa iyo na. Tahimik na napangiti si Lando. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umaasa sa isang bagay. Umaasa na siya sa sarili niya. Ngunit biglang, whoosh! Isang malakas na hangin ang umihip sa paligid. Nagbago ang atmosfera. Nagdidilim ang paligid kahit maliwanag ang araw. Napatingin si Doro sa malayo.
Dumating na siya, sabi nito. Mula sa kailaliman ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang isang malaking anino. Mas malaki kaysa sa maitim na duwende, mas mabigat ang presensya at mas nakakatakot ang aura. Kasama nito ang maitim na duwende na ngayon ay tila sunod-sunuran. Siya ang pinagmulan, bulong ni Doro. Unti-unting lumapit ang nilalang. Ako ang dapat magkaroon ng kapangyarihan na iyon, ugong nito. Naramdaman ni Lando ang takot, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, humakbang siya pasulong. Hindi mo ito makukuha, matatag niyang sabi. Tumawa ang nilalang. Isang malalim at nakakatakot na halakhak. Isang tao laban sa akin? Sabi nito. Ngunit hindi na nagdalawang isip si Lando. Hinawakan niya ang tingting. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito itinaas bilang sandata. Sa halip, isinara niya ang kanyang mga mata at naalala niya ang lahat. Ang kanyang hirap, ang kanyang gutom, ang kanyang kabutihan. Ang mga taong tinulungan niya, ang mga pagkakataong pinili niyang maging tama. At sa sandaling iyon, isang liwanag ang sumabog mula sa kanyang dibdib. Hindi mula sa tingting, kundi mula sa kanyang puso. Liwanag. Napaatras ang mga nilalang. Hindi maaari. Sigaw ng malaking anino. Ang liwanag ay kumalat sa buong paligid. Nilamon ang kadiliman, tinaboy ang mga anino. Ang maitim na duwende ay napasigaw habang unti-unting naglalaho. Arg! At ang mas malaking nilalang. Unti-unting naglaho sa liwanag, parang usok na tinatangay ng hangin. Tahimik, maliwanag, at payapa. Unti-unting bumalik ang normal na anyo ng kagubatan. Napabagsak si Lando sa lupa, hinihingal. Lumapit si Doro, may ngiti sa muka. Tapos na, sabi nito. Napangiti si Lando kahit pagod. Hindi dahil sa tingting, bulong niya, kundi dahil sa iyo, sagot ni Doro. Ilang sandali silang nanatili ron sa ilalim ng balete kung saan nagsimula ang lahat. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Lando. Napatingin si Doro sa kanya. Magpapatuloy ang buhay mo, sabi nito. Ngunit hindi na tulad ng dati. Unti-unting naglaho ang duwende kasabay ng kanyang mga huling salita. Alalahanin mo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang ibinibigay mo. At tuluyan itong nawala. Tahimik na napaupo si Lando. Wala na ang duwende. Wala na ang mahiwagang laban. Ngunit naroon pa rin ang kanyang lakas. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagtrabaho si Lando. Nagpatuloy siya sa paggawa ng walis. Hindi na dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang sipag at pagmamahal sa ginagawa. At kahit nawala ang mahiwagang tingting, hindi nawala ang biyaya. Dahil ang bawat walis na kanyang ginagawa ay puno pa rin ng kabutihan. At ang bawat taong kanyang natutulungan ay nagdadala ng liwanag sa kanyang buhay. Mula sa isang mahirap na binata, si Lando ay naging tunay na mayaman. Hindi lamang sa material na bagay, kundi sa puso, sa kabutihan, at sa kapayapaan. Wakas,